ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang pag-aaral ng Journal of Consumer Marketing ni Sean Kowari at Morgan Poor, napag-alaman na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay nakakaapekto sa persepsyon at sa buong karanasan ng isang individual habang kumakain. Bahagi dito ang mga proseso ng pagkuha ng litrato gaya ng lighting, anggulo at maski ang oras na ginugol sa pagkuha ng litrato at pag-share nito sa social media ay siyang nakakapagpasarap daw ng pagkain. Ayon sa pagsusuri, ang kalidad ng larawan ay may direktong epekto rin sa persepsyon ng lasa ng kakain nito. Halimbawa, ang larawan na kinuha sa maliwanag na lugar ay maiisip ng isang individual na ito ay masarap. At sa tuluyang pagtikim at pagkain, nakaregister na sa kanyang isip na ito nga talaga ay masarap. Napatunayan ito sa grupo ng mga #Healthy Living Eaters na laganap sa social media na nahihikayat umano ang mga tao na masarap ang pagkain ng salad o mga gulay, gamit lamang ang mga larawan na personal nilang kinuha. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. For Best Public Service, program host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Kamusta na po tayo? Ngayon pong happy Wednesday morning. Ika-4 na po tayo sa buwan ng Pumefeb-ibig, Pebrero. It's February 4, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10 to 11 po tayo ngayong umaga. At syempre tuloy-tuloy po tayo. Meron po tayong pasyente sikapin nating matulungan. Taga dito sa Pasay. Aba, talaga naman. Ay, mamaya po bigyang daan po natin ang ating pasyente. At syempre nakatutok din po tayo, may bagyo. May bagyo. Oo, sabi po ng Pag-asa kanina, bahagyang bumilis po yung bagyong Basyang. Ang ganda ng pangalan Basyang. No? Bahagya pong bumilis. Pero yung pong kanyang lakas, napanatili naman. Hindi lumakas, hindi humina. Doon po sa pinakahuling bulletin, mamaya abangan po natin yung 11 o'clock in the morning na bulletin. Kanina sabi nila ang layo niya, nasa 875 kilometro silangan po ng northeastern Mindanao. Kahapon kausap natin ang Pag-asa sa ating programang Public Service Hour. Ay ito po ay papasok syempre, pero nasa labas pa ba ngayon? Tama ba? So meron po yung lakas ng hangin, 55 kilometro kada oras po, malapit po sa gitna, at yung kanyang gustiness o bugso naabot sa 70 kph, 70 kilometers per hour, at ang direksyon po ng kanyang kilos kanluran, timog kanluran, ang bilis lang niya 20, no? 25 kilometro bawat oras. Kaya meron po tayong nakataas tropical cyclone wind signal number 1 sa southern portion ng Surigao del Sur. So ingat po yung ating mga kababayan na kumusta ba kayo? Yung ating mga kababayang nakikinig sa atin ngayon sa Surigao del Sur. Pa-message nga po. Kumusta ang inyong weather? Sana okay lang kayo. Pero mamaya 11 o'clock ang tabayanan natin. Kung meron ba mga madadagdag dyan po sa sa tropical cyclone wind signal, anong mga lugar. And then of course, posible pong mag-landfall. So may landfall scenario po ang bagyong Basyang at maaari daw po yan possible dyan po sa may bahagi po ng Eastern Mindanao. At yan po ay tinataya na mangyayari po bukas ng gabi o kaya po naman Biyernes ng umaga.
So, ingat-ingat po ang lahat. Ang bagyo pag pumapasok, papasok ng weekends, ano? Diba? Pero syempre, doon po sa mga nakararanas na ng pag-ulan, ay ingat-ingat lang po tayo. Napakahalaga po ng buhay. Kapapasok lamang po natin sa year 2026. Kaya dapat yung iba po ay talaga natutunan, no? Pagka meron po tayong mga disaster. So, ang bagyo ay disaster. Alam natin yan. So, wag nating baliwalain. Lalo na po kung yung mga nakikinig po sa atin sa radyo, mga lolo't lola, nanay, tatay, ha? Ate, kuya, pagka ganyan po'y likas agad. Lalo na pag tuloy-tuloy ang ulan, ay kayo po'y malalagay sa peligro. Ano po? At kaugnay po ng bagyong ito, unahin muna natin. Eto, hingi tayo ng update mula sa Office of the Civil Defense. Ayan po ha. Meron na pong paalala ngayon pa lang ang ating mga otoridad sa pamagitan po ng OCD. Mag-ingat po ha, mga residente sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Dahil yan po yung apektado ng bagyong Basyang. Alamin natin, hingi tayo ng update at mga detalye po ng bagyo sa pamagitan ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? May Huwebes pa man ng gabi ang inaasahang tama sa lupa nitong bagyong Basyang. Inalerto na ng Office of Civil Defense o OCD ang mga residente ng Eastern Visayas gayon din ng Eastern Mindanao. Ito'y dahil sa malalakas na pag-ulan, maaaring dalhin itong tropical depression simula sa mga susunod na oras. Ayon sa OCD, malaki ang posibilidad na alinman sa mga lugar na ito ay inaasahang tatamaan din ng mata mismo ng bagyo sa mga susunod na ito. Ng US sa posibleng tumama nga sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Pero inaasahang lalakas pa ang bagyong Basyang at magiging maulan o magiging tropical storm habang binabagtas ang Philippine Sea. Subalit maaari itong humina sakaling tumama na nga dito sa may land areas na binabanggit natin. Sa ating nakahuling bulletin ng Weather Bureau, ulit na mata ng bagyo sa silangan ng northeastern Mindanao. Kaninang alas 5 ng umaga, nakataas na rin itong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa may southern portion ng Surigao del Sur. Kaugnay naman ng paghahanda ng OCD ay nagbigay na rin ng direktiba ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa lahat ng mga regional offices nito na sakop ng mga binabanggit natin ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Sa pamagitan ng memorandum na nilagdaan ni OCD Administrator Yusek Harold Cabreros, itinag-utos ang agarang pagbibigay ng tama na papanaw impormasyon sa publiko, paglalagay ng tamang warning sign sa mga lugar na delikado sa landslide man o baha, paglabas ng mga kaukulang travel advisories, lalo na doon sa mga local areas na posibleng patawan ng suspension sa land at air travel, paikip na pagpapatupad ng preemptive evacuation, bagamat wala pang datos may sa national scale itong NDRMC sa ngayon, at pagpapatupad ng no sale policy at movement restrictions para sa kaligtasan ng publiko. Siyempre, ang iba't ibang kaukulang ahensya ng pamahalaan, ang ng tauhan, sasakyan at kagamitan upang mas mabilis ang kanilang pagtugon sa panahon ng emergency. Pinapayuhan ng mga komunidad sa paligid ng mga ilog, watershed, mga mababang lugar, agad ng maganda at tumikas bago pa man lumala ang kondisyon ng panahon. Edniel. Wala rito sa Camp Aguinaldo. Ako sa Edniel Parrosa, ng DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Edniel. Yes, Ame. Okay. Alam mo, napakahalaga yung bigyang diin natin, yung huli mong sinabi, paalala sa lahat ng ating mga kababayan. Dahil sabi ko nga, kapapasok lang ng year 2026, meron pang natirang bagyo, Baka naman isang bagyo na lang bago mag-tag-init. Yung mga nasa bulubunduking bahagi na sa mga paanan ba ng bundok. Kasi yan yung mga madalas, di ba, Edniel, na talaga namang naaapektuhan direktang nadadali ng epekto ng bagyo, di ba? So ngayon pala nagpapaalala na tayo doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo na kapag ka po nakita ninyo na ang sitwasyon ninyo ay alanganin na, dahil nga pagka ito'y umulan, Edniel, pag malakas ang dala niyang ulan, kasi meron tayong mga prevailing weather system, di ba? Kasabay ng bagyo, alam na nila umalis na kasi yung mga nadadaanan, yung mga nasa paanan ng bundok, yun ang mga nabibiktima ng landslide madalas, Edniel. Siguro hindi nila hindi nila naiisip yung kanilang kondisyon sa mga ganung pagkakataon.
Tama, May. At saka yung binanggit natin na lugar, itong Eastern Visayas, talagang daaran yan ng bagyo. Dito naman sa Eastern Mindanao, notorious dito, May. Yes. Kahit walang bagyo rito, kahit easterlies o shear line lang, yung binabanggit na pagkakaminsan, talagang nagbabaha dyan. Correct. Kaya ngayon pa lang as early as, batakay mo, Thursday evening pa, yung nasang landfall. Pero matagal-tagal. ngayon pa lang ay nagbibigay na ng warning yung OCD na maaaring maramdaman na itong epekto ang bagyong Basyang sa mga pag-ulan at maaaring nga magdulot ng landslide at pagbaha doon sa mga highly susceptible areas kung tawagin, May. Dito sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Tayo man ay nagiging minsan makulit lalo na yung programa natin public service sa Edniel, nagiging makulit tayo sa pagpapaalala, pero yun ay para sa kanila dahil nakikita naman natin afterwards, 'di ba, yung epekto yung mga naaanuhan, yung mga nabibiktima ng landslide, yung mga yun 'di ba? Madalas. Tama, pare-parehas, May. At saka itong track na ito, yung Eastern Visayas at Eastern Mindanao, May, lang yan initial lang yun natatamaan ng bagyong Basyang. Yes. Ang susunod dito, pag tinignan mo yung forecast track, tutumbukin na naman malamang itong Cebu na naman. Nasunod-sunod ang kalamidad. Itong nagdaang mga buwan, itong pagkatapos ng 2025. At yung iniiwasan natin na hindi pa nga nakare-recovery ating mga kababayan, ay tama na naman ng panibagong kalamidad. Ang warning ng Weather Bureau, May, ay maaring lumakas pa ito at paging tropical storm possibility pa sa mga susunod na sandali bago ito lumapit sa kalupaan dito sa may eastern portion ng Mindanao. Kasi lalong-lalo na't ulan ang dala, Edniel, malalakas na ulan. At, ulan. Oo, yan ang dala niyan. May naka pa tayo, naka-week kaninip tayo. So ibig sabihin yung dalang mga wala ng mga bagyo asahan na natin na mas takas than the usual. At kasama niyang week La Nina period, may anihan pa tayo sa ngayon. Na bagamat mas ramdam sa Luzon area, ay sabi nga ng Pag-asa nung weekend, May, wala sa nakikitang bagyo, pero bigla-bigla nagkaroon ng bagyo. So ganito Tama. unpredictable minsan yung kalagay na ating kalangitan. Kasi kung noong mga panahon ang malakas na nagdadala sa atin ng ulan ay habagat pag panahon, di ba? Pero this time nakakagulat yung shear line, Edniel, yung shear line na nagpabaha sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya dapat talagang pagandaan na itong bagyong Basyang. At sabi nga, mas okay nang maging over-prepared kaysa doon sa pagiging complacent na naman dahil lang iniisip siguro ng ilan. Kalagitnaan ng taon, ang tag-ulan at wala yan. Pero sabi nga ng Weather Bureau, May, again, nasa week La Nina season pa tayo. At sumugil ang handa doon sa buhos ng ulan, lalong-lalo na dito sa mga binabanggit natin lugar. Maraming salamat, Edniel. Mula sa Camp Aguinaldo, May, balik sa iyo. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa mula po sa OCD, Office of the Civil Defense, yan po sa Campo Aguinaldo. So ingat-ingat po mga kababayan. Again, tayo po yung nagpapaalala. Yung mga nakikinig sa atin sa radyo, alam ko marami po nakikinig sa amin sa radyo Diba? Mga lolo't lola, kapag ko nakita ninyo, kayo po yung nasa baba ng mga kabundukan. Lupot, alam nyo rin, may history naman ng mga pagbaha sa inyong lugar. Siyempre pagka po yung mayat maya ulan, malakas ang ulan tuloy-tuloy, nalambot po ang lupa, mga lolo't lola. Siyempre pagka ganyan, kayo na po ang mismong gumawa ng tawag nito, tamang daan papunta po sa kaligtasan. Ganun po yun Alam nyo na po yun, Huwag matigas ang ulo, huwag pasaway, para po sa ating buhay. Mga kaibigan, puntahan muna natin, standby lang, at meron pa tayo, mag-public service muna tayo dito sa ating DCRH Operation Tulong bago sa ating pong pasyente. Yun daw pong mga nakaparada dyan po sa may kahabaan ng C4 Road, na saklaw po ng Caloocan at Malabon, pinaghuhuli na naman ng MMDA. Dapat araw-araw para matutoy ating mga motorista. Yun daw mga walang driver, ikinarga sa towing truck. Mahal yan. Alamin natin. Detalye at update mula kay RH23 kay Edwin Duque. Kuyang Edwin, ilan yung mga ikinarga sa towing truck? Nakarami ba ang MMDA? May ubos. Ubos? Nakaparada. Gano'ng karami yung ubos? Nakaparada, May. Yung mga nakaparadang walang mga driver, yun ang ipinagkakarga. Kasi pumarada sa hindi parking area. Tama ba?
Alam mo naman may batas na yung mabuhay lane, talagang bawal paradahan. Ang problema, may mga ilan na kahit alam nila, kapag nakatalikod na yung mga local traffic, akala nila wala na. Ang problema, merong MMDA na lumalagari dito sa bahagi ng C4 at C3 na ang tanging mission nito ay linisin yung kalsada doon sa mga illegal parking. Oo. Kapag may mga illegal parking mismo. Hoy, ang gaganda ng mga sasakyan na tinawa. Grabe ano. O ba yan, nakikita natin. Hindi na sila nakapulag at isa-isa yung dinala sa impounding Miss May para maibaba at babalik na naman dahil maghapon itong sasagawang clearing operation. Dapat nga araw-araw araw-araw na yan. Ang problema, naabutan yung ilan na akala nila medyo tanghal-tanghali na wala nang clearing. Ayun, iniwan. Pero yung ibang may mga driver Miss May, natikitan. Kaya, ayun, pati mga tricycle na ginawang paradahan, itong kaban ng C4, itong bahagi ng Tanyong Malabon, ay kasama rin sa mga pinagtitikitan. At yung iba ay napilitang ipasok sa kanilang bahay yung mga motor na nakaparada sa labas. Ang payo ng MMDA, sundin lamang yung batas na bawal talagang gamitin itong mabuhay lane para hindi kaya nga dapat yung mga motorista ay tuminuna kasi para nang sa ganun alam naman nila lalo na ayan nakaganda nung sasakyan na nakuha niyan kuya nga magkano towing yan iiyak sila dyan alam naman daw nila yung alam daw nila yung batas na yun. Anong problema? Bakit mahirap sundin? Nung dinala na, wala pa rin yung driver. Hindi pa alam ng driver na wala na siyang dadat ng sasakyan. Pero kaninang umaga raw, nag-aantabay daw sila wala na raw mag-clearing. Ang problema yung MMDA, may mga asset yan Kapag may nakita yan, itatawag yan. Kaya yun ang pagkakamali nila dahil dumaan na raw yung clearing. Ang problema, yung mga asset na iwan. Yun. Tuloy-tuloy yung clearing ngayon, Miss May. At maliban dyan, May, ay yung programa ng gobyerno. Yung kahabaan din itong C3 naman, yung mga punong nakausli sa labas ng kalye. Yan ay pinagpuputol na rin ngayon ng tauhan ng kung di ko magkamali, Miss May, DNR. No? At hindi ka makapalag dahil yung truck na nakabuntog sa pagpuputol ng mga puno, kahit yung mga prutas, kaya doon yung DNR permit number ganyan, nakagay. So, batas, nalinisin na rin yung mga kalsada. Kaya dito naman sa bahagi ng Caloocan, yung mga kahoy, mga sanga, kahit mga prutas na napakaganda, obligado puputulin yan, Miss May, dahil para maging maliwanag at lalo na yung mga kuryente ay hindi maka-apekto yung mga sanga. Kapag ganyan na natutumba, lalo pag may mga bagyo, ay naapektuhan yung supply ng kuryente. Kaya ngayon, ongoing, yung panguhuli, pagpuputol ng DNR at MMDA sa mga abala sa lansangan dito sa bahagi ng Gamanaba. Alis 23, Edwin Duque nagulat sa Isa Rachona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Kuyang Edwin Duque. Samantala, punta muna tayo sa Department of Justice. Isasampa na daw po yung kaso ng tax evasion laban po sa Diskaya Couple. Ibalita mo yan, RH29, Boy Gonzales. Kaya Boy G. At may nakakita ang Department of Justice ng prima facie evidence na may makatuwid ang katiyakan ng pagkakasala upang isampa ang makasong tax evasion laban kina Pacifico Belisario Carly Diskaya II at si Sara Rowena Diskaya. Sa dalawang magkakaiwalay na reklamo na inain ng Bureau of Internal Revenue at niresolba noong January 14, sinabi ng mga piskal ng DOJ na nilabag ng mag-asawang Diskaya ang Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code. Ayon sa DOJ, itinago at kulang ang idineklarang tunay na kita ni Carly at Sara Diskaya para sa taxable year 2020 at 2021. Ito ay tinuturing na willful attempt to evade or defeat tax. Ang mga paglabag umano ay ginawa sa kanilang kapasidad bilang mga sole proprietor ng St. Gerald Construction General Contractor at Development Corporation at Pine Things Fashion Warehouse. Nakakita rin ng DOJ
ng prima facie evidence na kapwa nabigo ang dalawa na magbigay ng tama at wastong informasyon sa kanilang income tax return para sa nabanggit na mga taon. Samantala, binasura naman ng DOJ noong January 26 ng ang tatlong reklamo kaugnay ng umano'y hindi pagbabayad na excise tax laban sa St. Gerard Construction at sa mag-asawang Diskaya. Sa isang kaso, sinabi ng DOJ na walang basihan upang kasuhan si Sara Diskaya dahil hindi siya ang importer ng mga naturang sakyan, kundi isang end consumer lamang. Ayon sa batas sa ANIA, ang pananagutan sa excise tax ay nasa importer. Ang dalawa pang reklamo laban kina Carly Diskaya at St. Gerard Construction ay binasura dahil sa prescription matapos mapag-alaman, huli na itong naisampa. Ang mga kaukulang impormasyon laban sa mag-asawang Diskaya ay isasampa sa Court of Tax Appeal kung saan sila haharap sa paglilitis. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Standby lang po ha, Ate Charito Concepcion mula po sa Pasay City. Babalik po tayo. Oras natin, 31 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablog sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusi pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa 35 minuto makalipas sa ang alas 10 ng umaga. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Ang oras na yan ay hati. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising
Gigising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone, #World-Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampag... RH Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 42 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. At ngayon mga kaibigan, dako na po tayo sa ating pong pasyente. Ang pasyente po natin, 55 years old. Na po si Ate Charito Concepcion at siya po ay taga-Pasay. Siya po ay 5 taon ng byuda at meron pong naging anak, 5 anak. Yung pong pagtitinda po ng almusal sa kanila pong lugar, ang kanya pong pinagkukunan ng panggastos sa araw-araw. Subalit ngayon po na siya po ay nagkasakit, nagtutulungan po yung kanyang mga anak na mairaos po yung mga pangangailangan. Nagsimula po siyang makaramdam ng pangalay ng balakang noong pong November 2025 at kasabay po ng paninilaw at hirap kumain. Nagpatingin po sa doktor at sa kanya pong ultrasound nakita na meron pala siyang gallstones. At kinailangan ng agarang operasyon na isagawa po ang operasyon and 2 weeks po siyang na-confine. Subalit bigla siya nilagnat nung papauwi na at siya po ulit ay nanatili sa ospital. So malaman po natin dahil I think si ating ay nakalabas na po ngayon at lumalapit sa atin dito po sa DZRH Operation Tulong. Alamin natin kung ano yung kanyang inilalapit. Magandang umaga, Ate Charito. Good morning. Good morning po. Ang anak pala, oo. So, anong pangalan mo, ate? Ate Jens. 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 Oo, kumusta si nanay? Nakalabas na si nanay mo? Si mother mo? Nakalabas po kami nung Sabado po ng gabi. Oo. Pero kumusta naman? Okay na ba si Ate Charito? Jen? Hello po. Ayan. Okay, dinig na kita. Dinig mo ko? Okay. Apo. Okay. Jen, so kumusta siya nung nailabas siya? Okay na ba? Natanggal na ba yung gallstone? Medyo nahirapan lang po kami. Natanggal na po yung gallstones niya. Mm-hmm. Bali, meron po parang 4 po, 2 malaki, tapos 2 po maliliit naman. Tapos, meron pong isang aparato na hindi pa tinatanggal sa kanya. Yun po yung tawag po doon, JT drain daw po. Kasi,
kailangan daw po yun para lumabas yung mga sobrang liquid po o parang sobrang tubig dun sa inopera po sa kanya. Oo. Kaya po ibabalik ulit namin siya ng ospital. Oo. Saan ba siya naoperahan, Jen? Sa Adventist po. Dito po sa Adventist Newcastle. Medical Center. Okay. So ngayon, kasi nung una, parang na-extend yung kanyang pananatili, no, yung confinement sa ospital. Opo. Oo, kasi Opo. nilagnat nung papauwi na. Nilagnat po. Nilagnat. Opo. So kailan siya nailabas? Dito pong Sabado lang po ng gabi. Saturday, okay. Tapos ngayon, okay naman na, wala nang lagnat. Wala naman na po. Ayun. Yung lang po, nagre-recover na lang po dun sa sugat niya. Tsaka po yung minomonitor po namin yung nakalagay pang aparato sa kanya para po ma-drain yung likido po sa katawan niya. Sa opera po, sa inoperahan sa kanya. Oo. Okay. Kasi ang Adventist sa isang private hospital Nakalapit ba kayo sa ating sa DSWD, sa PCSO? Nailapit yun na yung mga papel nyo? Under po, nasa dentist po siya nagpa-check up pero under po ng charity. Pero po, kapag nakalapit naman po kami sa DSWD po, nakahingi po kami ng guarantee letter. Oo. Okay. So kahit paano meron ang PCSO, nakakuha na kayo ng tulong? Nag-try po ako makagawa ng account pero hindi po pumapasok yung yung application. Application. O, try lang. Kasi baka ang daming lumalapit kasi, no? Oo. Anyway, so ngayon ay dyan si Ate Charito ay nagpapagaling na, no? Pero sabi mo nga, marami pang mga gamot na binibili paglabas niya ng ospital. Marami po. At saka po, hindi po totally, may balance pa po. Promissory lang po din sa hospital po. Oo. O, sa bagay, ang Adventist ay tumatanggap naman ng mga guarantee letter. Opo, okay. Lapit kayo dyan, ha? Lapit kayo sa Department of Health, no? Sa DOH. I think meron silang suporta din para sa mga hospital bill. Siguro yung mga requirements ay inyo lamang i-provide para nang sa ganoon ay kahit paano makatugon. Magkano pa ba yung naiwan ninyo na hospital bill? Din po pa ang nahingi po namin tulong sa DSWD 50. Tapos po ang bill niya nung last na po is 140. Bali, nanpapong ko lang 100 or 90. Punta kayo sa social service ng hospital. O pati yung may PhilHealth ba siya? Naibawas na ba? Yung PhilHealth po nabawas na po doon. Kasi ate ko po nag-asikaso din sa PhilHealth. Nabawas na po doon sa pinakang bill po. Oo, try nyo sa social service ng hospital. Alam ko makakatulong sila doon. Meron pa, kung hindi ako nagkakamali, meron pang pwedeng mailapit sa Department of Health, para dun sa inyong hospital bill. Might be meron pa silang may bibigay ng mga guarantee letter. Oo, Ate Jens. So ngayon, mga gamot, magkano yung halaga ng gamot na ngayon ay kailangan mong matugunan, lalong-lalo na nabili na kayo sa labas, di ba? Opo. Ngayon po kasi may bukod po dun sa gamot po, tsaka sa panglinis po ng sugat na binibili. Meron din po siyang ininom na maintenance po, metformin, bago po siya maoperahan. Okay. So diabetic si Ate Charito? Opo. Nag-diabetic po siya. Yung pinakang unang check-up namin bago po namin ma-discover na may gallstone po. Ayun. So yun, kailangan. Hypertensive din ba? O diabetic? Diabetes lang yung kanyang Diabetes lang din po. O para dun sa kanyang magiging maintenance na niya yan, di ba? Opo. Okay. So ngayon, ang iyong inilalapit sa amin, kung ano pong kaya or financial assistance lang po para po dun sa maintenance saka po. Oo. So kung kaya para din po ng bill. Oo. So, nasa bahay ka ba? Nasa tabi mo ba si Ate Charito? O nagpapahinga?
po sa labas, naghanap po kasi ako ng signal. Wala pong signal, Walang signal sa bahay. loob Pero, ng bahay. Okay. po. Sige, Gusto pakisabi. niyo po ba makausap? Kaya lang, baka wala yung signal mo kasi dyan sa labas medyo malabo na. Opo. Oo. Malakas po. O sige, okay lang. Pero okay naman siya ha. Nagpapagaling na. Nagpapagaling na po. Okay. Sige, ganito. Para makabili ka nung iba pa niyang gamot, Ate Jens, no? Para sa mother mo, yan, bigyan ka ng Senator Dito Lapid ng 2,000 pesos. Thank you po. Thank you po, Senator. Oo. And then bigyan ka ng Holy Family, ng Manila Travelers, no? Yung mga kuyang na Mayor Lakay-Dayo Macalma na nagbigay din ng pondo para sa mga katulad ng pangangailangan ng mother mo, no? So bigyan ka ng another 2,000 pesos, Jen, para sa mga gamot Thank ni you po. Ate Charito. Thank you po sa inyo. Malaking tulong din po ito. Malaking kabawasan din po sa gastos. Oo. At doon sa maaring tumulong pa, meron ka naman GCash, ano? Meron ka ba GCash ngayon? Meron po. Ayan, so pwede na, pwede tayo, manawagan ka, hingan ng tulong, parang sa ganun ay mabili yung mga kinakailangan gamot na mainom ng iyong mother, si Ate Charito. Go ahead, Jens. Nananawagan po ako sa may mga magugulang puso ko na nanonood ngayon, na nakikinig, na kahit konti, kung ano man pong bukal sa loob niyo po, maraming salamat po, tatanggapin po namin po. Ang i-provide po ba, ma'am, ang GCash number? Yes, please. Oo, anong GCash number mo? Ang GCash number ko po ay 0961-45-33252 po. Okay, 0961-453-3252. Tama? Oo, ang pangalan ay, anong pangalan? Jens? Full name ko po, ma'am, Jens Barbara Concepcion po. Ayun. Okay, so yan ang iyong GCash account. So, doon po sa maaring mag-share ng kanilang mga blessing para po sa mga pangangailangan sa gamot ng Ate Charito Concepcion. Ayan, nananawagan po ang kanyang anak si Jens. Baka maaari po, no, makapag-share. Maraming salamat doon po sa mga maaring magpadala. Again, sa GCash account po, no, ni Jens Concepcion. Number po again, 0961-453-3252. So, Ate Jens, pakisabi kay Ate Charito, magpalakas ha, magpagaling. Opo, maraming salamat po, mamay. Salamat po sa lahat ng tumulong. Oo, Senator, saka po sa Manila Travelers po. Salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Okay, God bless. Ayan mga kaibigan, si Jens Concepcion, ang mother po, no? Ang anak ni Ate Charito Concepcion. Sila po ay taga Maginhawa Street, Pasay City. So, Gallstone. Medyo pagka naoperahan yan, kailangan ingat-ingat na sa pagkain. Ano? So at least na-discharge na po sa ospital at doon sa maaari pong makatulong, makapag-share po ng blessing. Ayan, marami pong salamat. God bless you. Oras natin, meron na lamang tayong 8 minuto at 11:00 na po ng umaga. DZRH Operation Tulong. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng
NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Buhayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, ihabol lamang natin ang report ni RH15 Giselle Ricafort, content creator sa viral regalong resibo sa nililigawan. Ipinasabina na daw po ng National Bureau of Investigation o NBI. Giselle, sa detalye. Kinumpirma ng kampo ng content creator na si Vince Medes na ipinatatawag siya ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Atty. Cristobal Rimando, nakatanggap ang kanilang kliyente ng sabina ad testificando mula sa NBI Violence Against Women and Children Division. Kaugnay ito ng reklamong cyber libel laban kay Jimenez nang nililigawan niya noon. Tiniyag naman ng kampo na makikipagtulungan ang content creator sa investigasyon at handa siyang humarap sa bureau para magbigay ng pahayag. Idiniin ng abogado na bahagi ang sabina ng standard investigative process at hindi nangangahulugang guilty ang pinadalhan nito sa ipinupukol na aligasyon. Matatandaan na noong holiday season, pinagkaguluhan sa social media ang video post ni Jimenez. Mapapanood doon na ibinalot niya sa mga screenshot bilang regalo, laman ng mga conversation na nagpapatunay di umano ng panloloko sa kanya ng nililigawan. Nandoon yung printout ng mga screenshot ng conversation umano nito sa ibang lalaki. Ginagamit lang daw siya nito para magkaroon ng service at makakain, bagay na una ng nilinaw at ng isinasangkot na babae. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Invitation lamang natin sa mga blood donor na pwede mag-donate. Sa February 6, meron po tayong partnership bloodletting sa Rizal National Science High School sa Barangay Batingan, Binangonan, Rizal. Be there at 8 o'clock in the morning until 2 o'clock ang ating partner hospital, Tondo Medical Center. Ganun din po kinabukasan, araw po ng Sabado, February 7, meron pa rin po tayong bloodletting partnership diyan po sa may Naik, sa 888 Automotive Care Services. Emilio Ginaldo Masonic Lodge ang ating partner, Lodge number 31 at ang Katimugan Shrine Club. So punta po kayo alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon diyan po sa Naik, Cavite. Magpapaalam na po tayo. Susunod na inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, Pritong ulam na masebo, plano